Isang mainit na kontrobersya na naman ang sumabog ngayong araw matapos madawit sina Pangulong Kuting Jr. at unang ginang Liz Zatersmag sa isang umanis sa buwatan kasamang isang kilalang pastor na iniimbestigahan dahil sa korupsyon. Ayon sa mga ulat, lumabas sa imbestigasyon ng isang independent ahensya na may matibay umanong ebidensyang nag-uugnay sa kanila sa iligal na paggamit ng pondo ng gobyerno. Hindi pa man natatapos sa mga isyu laban sa Pangulo, mas lalong umiinit ang sitwasyon ng mabunyag ang isang sinasabing pastor na matagal nang may koneksyon sa ilang proyekto ng administrasyon. Lumalabas rin sa mga dokumentong inilabas na ng whistleblower na ang unang ginang umano ay direktang nakikipag-ugnayan sa mga taong sangkot sa naturang sabuatan. Dahil dito maraming mambabatas ang nananawagan na agad silang sampahan ng mga kaso at panananggutin. Sa ngayon wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang hinggil sa mga akusasyon. Ngunit ayon sa ilang mapagkakatiwalaang source, maaaring ipatawag ang mag-asawang bangag sa isang pagdinig sa Kongreso. Patuloy na nag-aabang ang publiko sa magiging takbo ng imbestigasyon na maaaring magdulot ng matinding dagok sa kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. No, akin mismo. Unang-una, hindi naman kita kilala. Hindi naman kita kaaway. Wala naman akong ginawang masama sa iyo. Tama ba ako, Mr. Chair? Meron po ba akong ginawang masama sa inyo? There is no personal action. Kaya nga, Mr. Chair, sagutin mo lang ako. Meron po ba akong ginawang masama sa inyo? No meron ba wala? None, Mr. Wala. Wala akong ginawang masama sa inyo, ha? Pinapatunayan niyo yan, ha? Pangalawa, hindi niyo... Kaya nagmumukha ho silang cops dyan sa House of Representatives. Yung hindi na in aid of legislation ng kanila. Yung kanilang political interest na lang, yung kanilang mga isinusulong pagka nagtatanong sila, hindi yung, okay, Miss Joey de Vibre, anong gagawin natin? Bilang isang political vlogger, may tutulong mo sa amin para makapagbalangkas ng guidelines? Diba gusto niyo ng guidelines? Hindi, ganito yung tanong nila. Ikaw, ano ba kita? Ha? Ano ba problema mo? Ba mo ako tinitira? Hindi ako kilala. Tama ba, Miss Joey Cruz? You do not know me personally. Correct, Mr. Chair. And Mr. Chair, I do not even know Miss Joey Cruz personally. Am I right? Correct, Mr. Chair. But, you made a statement against me. Ito, babasahin ko, ha. Ang sabi mo, ganito, kung abante, paswelduhan ka ng taxpayer, gago. Tingnan naman, ano bang mali doon? Hindi ka ba paswelduhan ng taxpayer? Pag mo akong tinawag mo akong gago. Ano problema doon? Bakit? Ba't mo ginawa sa akin yun? Gusto mo ba akong umiyak ngayon sa'yo? Sabihin ko, ba't mo ginawa sa akin yun? Bakit mo ako tinawag na gago? Bakit po, Mr. Chair? Please, yes. Mr. Chair, and I think it is already established that we do not know each other personally. Ano po yung pakilakas nga po? Hello, Mr. Chair? Mr. Chair, okay. I think it is already established that we do not know each other personally. Therefore, the statement was said based in a not personal way, but it is an observation of my reaction. Mr. Chair, meron ka pang salita. Your observation is that I'm gago? Is that your observation? This pertains to the public function as I perceive it, Mr. Chair. No, public what? Public action, Public Mr. Chair. action. So you mean that is the public that is actually telling me that I'm gago? No, Or Mr. is it Chair, you? the statement Let me came ask from you, me. Mr. Chair, is it you? Yes, Mr. Chair. So you were the one that said that, right? Paki-comment nga sa baba na GAGO itong si Avante. Nasasaktan siya dito kay Ma'am Joey. Lahatin nyo na ho, kahit tayo na lahat. Tawagin yung GAGO itong si
Itong si Benny Abante, nasasaktan siya sa isa lamang. O it lahat, sambay ng Pilipino, tagagin yung GAGO tong... Correct, Mr. Chair. Ayun. Pero hindi mo ko kilala. Wala akong ginawa masama sa'yo. Yes, Sa Mr. tao ba? Chair. What It's is your already right to established. tell me that I'm gago? Because I am a citizen of What the is your Philippines. right to tell me I'm gago? That is part of my freedom of speech, Mr. Oh, Chair. is that right? Yes, Mr. So Chair. your freedom of speech is to tell a person that he is gago? Freedom of speech ba yan? My freedom Ang of galing speech mo. is to react Oh, on magaling. Ang the galing mo. action of Ito a pa. public Sinabi official. mo ha. In another post, ito sinabi mo. Pero alam mo, kaya tayo nagmi-meeting dito para mini-mention ko ito, no? Pero sa totoo lang, hindi ko pinansin yan. Matagal na yan eh. Di ba? Hindi ko pinansin yan. Ito ha. Ang sabi mo, you know, Kong Benny Abante, I can find all of this. Isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that still freedom of speech? Mr. Chair, I am not very familiar. Yes or with no, those- Mr. Chair? Is that still, you think, freedom of speech? When you said, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Mr. Is Chair, that freedom of speech? yes, Mr. Chair. Ganon. Oo. So, ibig sabihin, ganito. If I tell you right now, sasampalin kita, freedom of speech yan. That's part of your freedom, Mr. Chair. Pag sinampal kita, hindi na freedom of speech yan. Of course, sir, it's overt Ay, hindi action na. already. Yes, Hindi na, no? Ang tanong, sinampal ka na ba ni Ma'am Joey? Hindi ka pa naman pala sinampal, ba't nag-iiyak ka? Sa lahat ng may edad na kakilala ko, ikaw pinakaiyakin lang niya. Yes, sir. Oo, ang galing. Mauso ito. Talaga? Oo, magaling ka. Oo. Ang sabi mo, I'm going to be Hindi ko masabi to Mr. Chair eh. Uy, pasimple ka pa eh. Hindi daw masabi. F-U-C-K-E-D. Prepared. Binanggit. Nagmumura ka nga eh. Ina mo, gumaganon ka nga, tapos yan di mo masabi. Lagya ka talaga. Ngayon? Mr. Chair, Bakit naman? Mr. Chair, Ano may ba I nagawa know kong when kasalanan that post sa'yo? was posted? Mr. Chair, Oh. Mr. Oh, si Abante, ina-address niya, resource person. Ito naman si Mr. Chair, di niya sinasabihan itong mga congressman na, oh, please. Don't address each other, address the chair. Ito si Ma'am Joey, address kay Mr. Chair. Pero itong si Abante, Miss Joey, ano na. Huwag mo ako kawayin, iyakin ako. Mr. Chair, so that I can answer intelligently on the question You of... can, Mr. Chair, may I know you can the date answer of the intelligently, I but cannot what you answer... said here, is that intelligent? Let me ask you, Mr. Chair. Nung sinabi mo, you know, Kong Benny Abante, I can find all of this, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that intelligent? Mr. Chair, I cannot intelligently answer if I do not know when the post was posted. Ano ka ngayon? Boom! Kayo kasi ang hilig nyo sa ganyan eh. Kukuha kayo ng kapirasong sinabi ng isang vlogger tapos sinasampal nyo sa pagmumukha nila eh. Huwag ganun. Akala doon siguro to si Abante makakaisa sa dito kay Ma'am Joy. Di ka makakaisa, Benny. You don't know? Benny boy. Mr. Yes, Chair? Mr. Chair, I think in a day I post maybe 50, Well, you know, 50 posts in a day. I would like to understand, It Mr. means, Chair. Mr. Chair, that you can post something today and you forget that tomorrow. Am I right? That is correct, Mr. Chair. That's very likely. So, pakiklaro nga, Mr. Chair. Ano yung isasampal mo sa pagmumukha ko? That is why, Mr. Chair, for me to intelligently answer your question, I need to know when it was posted. Sapol sa pagmumukha si Benny Boy. Sapol sa pagmumukha itong si Benny Abante. Napainom ka dyan ng kape. Oh, yan. Damihan mo kape para medyo nervousin ka naman. Langya kang Benny Abante ka. Well, we are going to get the date when this was said. Thank you, Mr. You will Chair. be able to know. Thank you. Kaya, pinapakonfirm ko lang. Ma'am Jo, huwag ka iiyak ha. Huwag mong hayaan na makuha nila gusto nila. Diba? Itong si Ma'am Crescent,
ang pangalan to, itong si Asidre, pinaiyak niya, di ba? Yung si Ma'am JM, pinaiyak din, no, di ba? Tipong mga nag-aano na yun, tipong yung pagdadalo nila dyan, talagang na-trauma ho yung mga iniidolo nating mga vlogger Pero ito kay Ma'am Joy, sa tingin ko, hindi ito, ito si Abante, hindi yan makakaisa kay Ma'am Joy. Yung statement na yan ibig sabihin, do you believe, hindi ko na sabihin ang freedom of speech. Do you believe that this falls under protected speech? I'm so sorry, Mr. Chair. May you please repeat Do the you question? believe that this falls under protected speech? Mr. Chair, like I said earlier, I would like to know first the context of the post. But rest assured, Mr. Chair, that when I post in my platform, I make sure that it is a reaction on the news or public action. As a political observer, I always practice. Miss Cruz, Tingnan mo, di pa na naman tapos sumagot itong si Ma'am Joey, sumasabat na naman kayo. Paano tayo magkakaroon ng intelligent conversation o hearing kung di pa tapos magsalita yung resource person, sabat kayo na sabat. is this a political statement? You were saying a political observer? Is this a political statement? Do you believe that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful, intelligent discourse? Except as part of your statement, Mr. Chair, the malicious imputation you said, except that, the rest that you said, yes, it is part of the healthy public discourse. It is part of what, Mr. Chair? Healthy public discourse. Therefore, pag binanggit natin using profanities, insults, and malicious accusations, that is, anong tawag mo doon? Part of the healthy discourse, Mr. Chair. Healthy discourse. Healthy discourse ba yun? Yung Yes, Mr. profanities? Chair. Yes, Mr. Paano, Insult? ano problema yung profanity pag lalabas yan pagka sa loob nga ng bahay, walang kaabog-abog. Yung pagka nakatsyempo ka ng, di ba, ginagawa lang nilang pangmerienda, ginagawa lang nilang, di ba, chichirya yung pagmumura, wala naman ho sa kanila, di ba? Para mailabas lang nila yung ano nila, yung uutusan ka nga, halika nga dito, ginagawa. False and malicious statements, healthy discourse sa'yo yun. Yes, Mr. And that's Chair. the reason why, Mr. Chair, that we should now actually craft a legislation to put a stop to Miss Joey Cruz, who seemed to be intelligent, and a woman using profanities, malicious insults, saying it is healthy. Yes, Mr. Chair, I stand by my statement. Everything you said, except the malicious imputation, which I do not do, is part of a healthy public discourse. It is part of my freedom of speech. In fact, it is recognized under the Universal Declaration of Human Rights Act that I It should is be able recognized to what? express my opinion without Miss interference. Joey Cruz, I am the chairman of the Committee on Human Rights, and this is not recognized. Profanities, insults, and malicious Natawan mo si Ma'am Joy. Ito seryoso, hindi. Sabi siguro Ma'am Joy, ang bobo naman itong mama. words are violation of human rights. Hindi mapapaiyak to. Hindi mapapaiyak ko ito. Iiyak si Abante, hindi niya mapapaiyak. Violated my human rights. Pag minura kita, binayolate ko na human rights mo, ganon. Paman to ko. Pagka minura kita, binayolate ko na human rights mo, ganon. Pambihira naman o. Saan galing to human rights nito? Meron siya sariling human rights? Pambihira. Mr. Chairman. Mr. Chairman, may I inquire, sino po yung sa tabi ni no resource person?
Please identify yourself. Are you the lawyer of Yes, Your Ms. Honor. Cruz? I'm Attorney Mark Anthony Manuel. I'm the counsel for Ms. Cruz, Your Honor. Have you entered your appearance here? Yes, Your Honor, please. So Mr. please Chair. be reminded that you can only give legal advice to your client and you ask the chairman. Yes, Your Honor. Please sit not in the resource person at the back. Isa pang iyakin ito. Hoy, mga ano dyan ha, mga, anong tawag dito, iboboto yung abang lingkod party. Huwag nyo iboto yan, perwisyo sa bayan yan, huwag nyo iboto yung abang lingkod na yan. You are not allowed to sit. At the back, you sit at the back. Yes, Mr. Lawyers are not allowed to sit beside the resource persons. And please be advised that as permission by the chairman. Yes, yes. Also sit at Mr. the back. Yes, Mr. Do not sit beside your client. And rest assured that I am only advising my client as And to then, her so legal ask the rights. chairman the permission before you give the advice. Yes, Mr. Chair. Also sit at the back. Thank you, Mr. Bago Chairman. ng mga congressman, no? Anak lang to, kung anong klaseng ano to? Diba? Ito ba gusto nyo mangyari? Ganito ho bang pamahalaan ang gusto nyo? Oh. Kahit na anong gawin natin, kung ganito sistema, sigurado ko ho sa inyo, kahit na magkalimang Vice President Sara Duterte tayo, magkasampung tatay digong tayo, magkaisang bangag lang at merong mga tropang ganitong mga kagagong mga congressman, wala hong mangyayari sa Pilipinas. Ito ho ba ang sistemang gusto nyo? Diba? Pagka pumasok ka dyan sa kwadra nila, dyan sa kural nila na yan, di man natin pwedeng tawagin bulwagang kural kasi ang baho, anak ng tokwa, parang kural ng baboy. Diba? Pag nagpunta ka dyan sa hawla nila, dyan sa kural nila na yan, wala, anong karapatan? Anong subjudice? Wala. Yung karapatan mo na magkaroon ng tamang payong legal sa abogado mo. Doon ka sa likod, abogado. Bago ka magsalita, ask the permission. Anong gusto nyo gawin natin dyan sa ano na yan, dyan sa sangay ng pamahalaan na yan, pag nagkataon. Diba? Dapat diba ayusin yung sistema. Ito, nagtatanong tayo. Wala tayong inaano kung ano pa man dito. Tanungin natin yung mga kababayan natin. Ito ho ba ang gusto nyong klaseng sistema na meron itong bansa na to? Babuyan at gaguhan ang nangyayari? Pambihira naman. Thank you, Mr. Chair. Attorney, please comply. Are you through... Attorney, please. because, no, Mr. Chair, I'm just starting. Wait, we are still on the issue of... I would like to finish the issue on Tariela, then we can go back to your interpellation. Honorable Dionisio, are you still asking questions? Limitation. Ms. Cruz said, yung kanyang statement sa YouTube, no, na profanities, insults, malicious is a healthy discourse. Gusto kong tanungin yung mga vloggers natin, do you agree with her on that? Yes. That profanities, insults, and malicious accusations Ay, nandiyan yung crush natin, oh, si Mama, Preset. Nandiyan si Crush. Kaya panigurado, magiging pandiinan na naman yung ano natin dito, ang ating masasaksihang kaganapan dyan sa trial. is a healthy discourse Saludo. and a part Saludo, of the Ram. freedom of expression. We would like to ask every blogger to answer me yes or no if they believe in that. Mr. Chair, can I be recognized? Mr. Chair, no other than the highest court of the land has repeatedly said na hindi po masama ang pagmumura, lalong-lalo na sa mga pampublikong opisyal, especially kung ang pinatutungkulan po ay yung official functions nila. Not the person, but their official functions, Mr. Chair. Correct. So yun po ang paninindigan, lalong-lalo na po namin bilang mga manggagawa, dahil kahit meron pong TikTok, Facebook o social media, sa komunidad po, yan ang lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagagalit.
Hindi po kasalanan ng mga vlogger o ng mga gumagamit ng Facebook, TikTok, X o kung ano pa mang social media platforms kung bakit merong ganito na mga pagmumura o profanities. Ito po ay lingwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagagalit. Mr. Elijah, hindi ko binabagit yung lingwahe ng ordinaryong Pilipino. Ang binabanggit ko, lingwahe ng vlogger. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tatandali lang, kasalala pa ako eh. Alright. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama, mali. Ordinaryong Pilipino ako, Mr. Chair. Hindi ka ordinaryong Pilipino, vlogger ka eh. No, ay manggagawa ako, Mr. Chair. Lahat pa ng ordinaryong Pilipino, vlogger? Mr. Chair, Pwede, bakit hindi? Pwedeng maging vlogger ang ordinaryong Pilipino kagad ba? Pagkapanganak ba niyan, automatic vlogger na nag-umpisa ho yan sa pagiging ordinaryong Pilipino. Ngayon yung pagmumura niya sa inyo at yung ginawa, yung mga vlogger na yan, kung sino man nagmura sa inyo, yung mga nag-viral nilang post dahil pinupunan nila yung mga kabalbalan nyo, nagkataon na meron lang nakanig sa kanila at ikinonsider nyo sila bilang mga vlogger. Pero mga ordinaryong Pilipino lang ho yan. Hindi ho yan mga congressman, hindi ho yan anak ng mga politiko. Diba? Hindi ho sila ganon. Galit ka na naman. Ito talaga. Kamukha ho si mukhang vampiro tong na to, itong si Benny Abante. Tignan nyo naman, ibang klase talaga. manggagawa ho ako na may platform ho. So, ordinaryong Pilipino ho, Mr. Chair. Mr. Chair, point of order. We have our rules here. I think the resource person cannot answer without being recognized by the chair. Sorry, Mr. Chair. Okay, to all reminder to all resource persons, let the interpolator finish his line of questioning in his statement, and resource persons can only talk when the chair recognizes them. Okay. Nabanggit mo kanina na yung profanities, yung insult, yung malicious accusations, kung yan ay sinabi sa kanyang, ang tawag doon, functions bilang public official, okay yun. Yung sabi mo, di ba? But not on a personal basis, correct? Yan. Yes, Mr. Chair. Sabihin natin, naniniwala ako dyan. Pero, hindi naman niya sinabi yan sa akin on my public functions, official functions. It is a personal accusations on me. Mr. Elijah. I cannot, Mr. Chair, can I be I cannot speak on behalf of Ms. Joey, Mr. Chair. Inaano ko lang yung sinabi mo. Yes, Mr. Chair. Okay, now I'd like to ask Ms. Joey, Ms. Cruz, are you insulting me on my public official functions, or it is a personal accusation on me? It's not a personal accusation, Mr. Chair, and I think we have agreed early on that we do not have any personal relationship. Yes, that's right. Pero ito, ang sabi ni Elijah, okay lang yon kung yan ay sinabi in my official Sir, di pa ho ba kayo nahihiya? Nagmumukha na ho talaga kayong GAGO dyan sa mga pinaggagawa nyo sa House of Representatives. Di ba, hindi na ho in aid of legislation yan. In aid of Benny Abante na lang ho yung mga pinag-uusapan natin dito sa tagpo ng TRICOM hearing. Functions as a public servant. Alam mo ba yung official functions ko? Yes, Mr. Chair, and alam mo. So therefore, hindi ka naniniwala sa aking official functions, kaya tinawag mo akong gago. no, Mr. Chair, the observation that I uttered to describe your performance of your official action, that is my observation. That is what I felt. Well, inobserbuhan mo ba yung aking official functions? Yes, Mr. Chair. Inobserbuhan mo Since I won in 2019? No, Mr. Chair. I closely monitored your performance as a congressman in the 19th Congress. And you hated me for that? No, not really, Mr. Chair. Just in the binagit mo 19th sa akin gago, Congress. so you hated me. Ano ka ba?
Hindi porket tinawag kitang GAGO, ikaw naman na Congressman Benny Abante, I hate you na. Diba? For example, alimbawa, meron kang ine-epalang isang issue at yung na medyo na GAGO1 ako sa iyo, doon sa particular na issue na yun lang pag-usapan natin. Ang problema kasi, gine-generalize mo. Ang gusto mong mangyari, sa lahat ng ginagawa mo dyan, yun ang tawag sa iyo ni Ma'am Joey. Pero ibigay mo yung particular na post at yung particular na video kung saan niya sinabi yan. At doon tayo mag-usap. Ika nga nitong si Ma'am Joey. Luloloko mo naman kami, Benny Abante. Mr. Chair, ano ba ibig sabihin nun? Binanggit mo, gago ako. Binanggit mo, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Binanggit mo, I'm going to be... Hindi ko babanggit eh. Okay. If you prepared, binanggit mo yun eh. Oo. Therefore, you hated me. Hindi pwedeng. Brad, linawin natin dito Yung feelings namin, hindi importante yan. Kung galit kami sa inyo, kung ayaw namin kayo, hindi yun. Importante dito, yung pinanggagalingan, noong mga sinasabi namin sa social media, bago nyo punahin yung mga galit namin, siya sa atin nyo muna yung mga sarili nyo kung ano yung mga kinagagalitan namin. Yun lang ho. Huwag ko kayo masyadong, kung galit kami sa iyo, anong pakialam mo? Galit kami sa iyo. Hindi naman namin obligasyon na magustuhan ka namin bilang mga Pilipino, bilang, di ba, mga sumusubaybay sa politika sa aming bansa. Hindi namin obligasyon yon. Ang gusto lang namin, gawin nyo ng tama yung mga trabaho nyo dyan sa House of Representatives. But kung meron man kaming mapunay, huwag naman sana kayo maging balas. Hindi mo ko, hindi pwedeng sabihin mo sa akin na you love me. Is that the person that you said that you love me? I love you, and because of that, isasampal ko ito sa'yo. May I respond, Mr. Chair? Yeah, go ahead. Sige, Mr. Chair, go ahead, respond. Teka linawin natin, huwag mong puputulin. Sasagot siya, baka mamaya-maya puputulin mo na naman. At the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. But hate is such a powerful word because we established earlier that we do not have any personal relationship or any personal Mr. Chair, binanggit mo. Di pa tapos si Ma'am Joey. Yan ang problema sa'yo eh. Sa tingin ko ito si Benny Abante. Kulang sa to eh. Kulang sa aruga. Maligo ka kasi. Mo yung human rights. Yes, binanggit Mr. na yan Chair. kanina, di ba? Correct, Mr. Therefore, Chair. Mr. Chair, you violated my human rights. Nako, paano? Why? Ang labo. Because when you said those profanities, those insult, yung gago, yung isasampal ko ito sa pagbubuka mo, you violated my human rights. You did. May I respond, Mr. Chair? Mr. Chair, hindi ako nagagalit sa'yo. Okay? At wala akong pakialam sa'yo. Kahit na anong sabihin mo, okay lang sa akin. Ang labo naman nun, Benny Abante. Concerned ka sa feelings ni Ma'am Joey kung galit siya o hindi siya galit sa'yo. Ngayon wala kang pakialam sa kanya. Ano ba talaga? Magdesisyon ka lang sa dalawa. Walang nga kang Benny Abante ka. Ano ba talaga ang gustong mangyari? Kanina concerned ka. Galit ka ata sa akin eh. Galit ka ba? Ngayon naman wala ka na naman pakialam. Anak na to ko. Alright? Pero itong ating pinag-uusapan ngayon, merong kinalaman sa mga legislation na aming gagawin later on. Sige. That is why I am asking you right now. Sapagkat napakahalaga nito. Kapag binabanggit mo, if you're saying that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful discourse and a healthy discourse, therefore you're telling us that the freedom of expression is absolute. You can say anything you want, and that is freedom of expression. Yun ang sinasabi ko, Mr. Chair. May I respond, Mr. Chair? Pag binanggit mo, if you said that freedom of expression is not absolute, therefore, there are certain things that you cannot say.
Yun ang ibig sabihin nung freedom of expression is not absolute. May limitation yun. Di ba? Oh. Go ahead. You can answer now. Okay, thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, in the universal thoughts and ideas, there would always be a limitation. The freedom of speech is not absolute. And the limitation of freedom of speech is well defined. Under the law, under the jurisprudence, there are things that you cannot say. There are things that Mr. Chair, you what cannot- jurisprudence are you Teka lang. Di pa tapos si Ma'am Joey. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!